Alright, hi guys, welcome back again to my channel. It's me, Jonel Sunga, of course. So, excited akong gumawa ng vlog today kasi i-review natin yung aking bagong bili na iPhone 12 sa TikTok Shop. To be specific, sa may Son 2 eh. So, binili ko to ng around 16,000 pesos. So, ayun, meron akong unboxing nito guys kung gusto nyo panoorin. So, ililink ko na lang sa baba para mapanood nyo kung anong mga freebies na kasama nito. Kung mapapansin nyo, meron siyang sticker kasi ito, kakabili ko lang, wala pang 1 week. So, ito yung nagsisilbing parang pinaka-warranty sticker. Kasi pag, if in case na gusto nyong ipa-replace ito sa shop, so, basta, as long as nandito to. Ang pinaka-nagustuhan ko kasi dito, kaya ko ito kinonsider kaysa sa ibang mga iPhone like iPhone 10, ganun, 11, ang 12 kasi ito yung kauna-unahang 5G. Kasi sobrang bagal ng internet natin, di ba? So, iPhone 11 kasi and yung mga series 11, 10, ganon. 8, 7, ano lang sila, mga 4G. So, tinry ko tong gamitin tong iPhone 12 na 5G. Sobrang lakas nito. Especially sa Globe at saka sa Smart. Ang lakas ng internet niya. At sa ibang pang mga network like mga GOMO. Kasi ang dami ng mga network ngayon na nagpo-promo na sila ng internet na 5G. Napakamura lang. Sobrang bilis, umaabot siya ng 200, lampas 200 Mbps kapag 5G phone yung gamit mo at unlimited pa. Bukod sa 5G na specification niya, ang nagustuhan ko rin dito sa iPhone 12 is yung kanyang display, which is OLED display. Tingnan niyo, napakalinaw. Yan, ito rin yung kauna-unahang OLED display at yung kanyang edges. Tignan nyo, flat edges yung iPhone 12. Ito rin yung kauna-unahang iPhone na merong flat edges na display. Ayan, di kagaya ng sinundan nito which is yung iPhone 11 kasi na siya round edges na siya. So, itong display na flat edges is napaka-handy. Kapag hawak mo yung phone mo, hindi siya agad-agad madudulas kasi nga flat edges siya. Tapos yung color nito, may mga option din na color, iba't ibang color dito sa iPhone 12 which merong black, merong white, may green, purple. Hindi ko kabisado yung ibang mga color nito pero napakaganda talaga. Tingnan nyo guys, oh. Kung mapapansin nyo, yung kulay niya is all black. Pang Gen Z yung kulay niya, no? Talagang ang target market ng iPhone 12 is pang Gen Z talaga. So bagay sa mga Gen Z to na nagbabalak bumili ng mga first iPhone nyo, much better if kung titingnan nyo yung display at yung kanyang speed sa internet. Syempre, uso naman talaga ngayon para sa mga socials, diba? Social media, yun naman talaga yung pinaka-purpose. Kaya bumibili tayo ng cellphone, 6.1 display kasi yung gusto na may malaking display, mas perfect ito kasi nga 6.1 para sa mga estudyante na may mga online class, gumagamit ng mga modules at mga e-book. So, perfect ito. Display nitong iPhone 12. So, bukod doon guys, ang isa rin sa mga nagustuhan ko dito is of course yung camera. Especially yung mga nag-start pa lang na mag-vlog, no. This camera is perfect kasi 12 MP yung kanyang front and back camera. Mamaya itatry natin. Hindi lang ako makalabas ngayon para matry yung kanyang camera kasi nga sobrang lakas ng ulan. Dito kasi sa display niya, dito meron siyang dalawang dual speakers dito sa baba. Yan, check natin guys kung maganda siya for music. So, or music or YouTube, ganun try natin guys. Set na natin, baka makopyright tayo. Yun, pinakita ko lang sa inyo yung audio. Perfect talaga siya. Para sa akin okay na siya kasi malinaw yung pagkakabigkas ng mga letters at yung mga instrument, dinig mo din. Okay guys, pagdating naman sa software update, hindi naman napag-iiwanan itong iPhone 12 kasi nga iOS 18.5 pa siya. Kada update kasi medyo malaki yung kinakain niyang storage. So, pwede kayong mamili sa tatlong storage ng iPhone 12 which is yung 64, 128 and 256. So, if I were you, kuha na kayo ng 256 pero sa akin kasi 128 lang siya. So 1,000 lang yung difference kapag bumili kayo online dito sa Son 2 eh. 1,000 lang yung difference ng 256. So if may budget kayo, mas maganda if kunin niyo na yung 256 para kasi
update nyo guys, software update nyo, malaki yung kinakain. Kung ako sa inyo, mas pumili na kayo ng mas malaking storage. And of course, syempre kapag nagda-download kayo ng mga app, kapag nasa 4K yung video na ini-store nyo, malaki yung kakainin niyang gigabyte. Sa mga nagtatanong no, yung keyboard, mabilis yung yung pacing ng keyboard niya, mabilis yung sound, sumasabay naman yung sound at sumasabay naman yung type ng text. So wala tayong problema sa keyboard na napakabilis ng kanyang pagta-type. Pagdating naman sa face unlock, try natin guys kasi naka-face unlock ako. 1, 2, 3. Oh, diba? Agad-agad. Kapag na-detect na yung face, yung mukha nyo, yung face nyo, kapag hinarap mo na yung iPhone, kapag na-detect na agad, kahit hindi mo pa binubuksan, automatic na kapag sinuwipe mo siya, nagbubukas na siya, hindi na lumalabas yung mga passcode kasi nga, na-detect ng mabilis yung inyong face, yung inyong mukha. So, mabilis siya mag-recognize ng face. Speed test guys, sumasabay naman. Pagka-click mo, sumasabay naman agad yung mga app. Diba, magbubukas tayo ng app, YouTube. So, pagka-click natin, sumasabay agad siya. Tapos, ang kagandahan din dito guys, pwede siyang, kumbaga water resistant. Pwede siyang ilubog sa pagkakalam ko around mga 6 meters below. Pwede mo siyang ilubog pero ayoko munang i-try kasi bago pa lang. At ayoko munang isugal yung aking iPhone kasi nga mahal yung mga accessories at parts nito. Nga pala yung mga parts nito guys, original, kahit na second hand, hindi ito refurbished. Kapag bumili kayo sa Sontue, pwede nyong ipa-boost yung battery niya. Kasi pag second hand, syempre automatic. Alam naman natin second hand, kumbaga hindi na 100% yung battery niyan eh. Yung sa akin is pinaboost ko siya, 100% battery health. Tapos ang problema lang dito sa iPhone guys, lahat naman ng mga iPhone mabilis uminit. So, nag-i-stop yung charging nito. Kagaya ng experience ko lagi, halos araw-araw kapag mainit yung panahon tapos nagta-charge ako, nag-stop siya sa 80%. So, kailangan ko muna siyang hugutin at palamigin bago magbalik sa ulit. Kumbaga, magbalik sa pagkaka-charge. Tataray ko yung camera dito sa labas kasi maulan nga. At medyo humid yung panahon, hindi ganun ka-araw. So, pero try natin yung camera. So, let's go. So, ayan guys, ito yung ating camera review nitong iPhone 12. 60 FPS at 4K. So, tingnan nyo naman, napaka-smooth. Para siya naka-stabilize. So, medyo magalaw lang yung kamay ko kasi kasi left hand yung ginagamit ko. Ayan, charan. Medyo dim yung ilaw natin ngayon kasi hindi ganun kaliwanag yung ating ilaw. So, medyo magulo yung kwarto ko in fairness naman. Ayan, pagpasensyahan nyo na. Dito naman sa outdoor, medyo dim lang yung panahon. Ang ganda ng kulay. Talagang perfect for vlogging. So, ayan na guys, itong selfie cam nitong ating iPhone 12. 12MP. Kaparehas lang nung back cam niya. Front and back, same lang na 12MP. So, ayan. Okay ba? Malinaw ba? Kita-kita yung mga tigyawan ko. So, ayan na guys, tapos na yung ating review. So, if may mga questions pa kayo siguro, itatry ko muna siya ng around mga 1 month, 2 months, 3 months, hanggang 6 months and 1 year. So, after a month, every month, mag-update ako kung kumusta na yung iPhone na binili natin online. If gumagana pa ba after 1 month, after 2 months, para ma-update ko kayo. At if in case na gusto nyo nga bumili ng murang iPhone 12 sa online. So, ayan guys, ayun na muna ang video ko for today. If nagustuhan nyo, don't forget to LSS, like, share, and subscribe. So, thank you very much guys for watching and hope to see you again sa aking next video. Ito pa rin si Jonel.